Yung number NO0 NO3015. So na ako ng NO31 ako. So yan, malapit na rin. Hello everyone! Welcome and welcome back to my channel. At kung bago po kayo dito, hi, my name is Jane. Kamusta po kayo? Thank you for stopping by. For today's video guys, samahan nyo ako at tayo po mag-a-apply ng Canadian passport kasi kailangan ko na pong palitan yung Philippine passport ko dahil nga po sa Canadian citizen na ako. At excited ako guys kasi nga po may plano rin po ako mag-travel ngayong taon. So yun guys, gusto kong i-share sa inyo to guys para po may idea na rin po kayo kung paano po yung pag-a-apply ng Canadian passport dito sa Canada. At syempre, samahan ko na rin po ng mga tips para kung sakaling kayo naman po yung mag-apply ng Canadian passport, may idea na po kayo. So, bago ko po ulit yung simulan, gusto ko po muna po ulit magpasalamat po sa lahat po ng mga nagtiwala at nag-subscribe po sa aking channel. At kung di pa po kayo nakapag-subscribe guys, please consider subscribing in my channel at hit nyo na rin po yung notification bell para ma-notify po kayo sa aking mga next video. So, yun guys, ito lang ako nag-intro. Mag-aayos lang po ako at kakain at pupunta na po ako dun sa Service Canada. So, sana po panuroon niyo po yung video ko hanggang sa dulo para magka-idea po kayo kung ano po yung mga dapat nyong ihanda kapag nag-apply po kayo ng Canadian passport. So, yun guys, balitaan ko po kayo ulit mamaya. Hello guys, nandito na ako sa pila ng Service Canada para mag-apply ng passport, Canadian passport. So, yun. Medyo mahaba yung pila, sana pala inagahan ko. So, malapit na ako guys. Nandito na ako sa front. Hello guys. Nandito na ako nakapila. So, yan. Ito na yung number ko. Yan. Malapit na ako. Bali, isa na lang. Hindi naman mahaba yung pila sa number. So, ngayon, yan yung number. NO3015. So, na ako ng NO31 ako. So, yan, malapit na rin. Oh yeah, sorry. Yeah, I'm just looking. I'm at the end of the day. My brain is not functioning anymore. it's weekend. Okay. Have you had a Canadian passport before? No, this is my first time. Yeah, Okay. correct. And I'll update your address today for you because you're here. Yeah, okay. Thank you. Do you confirm this is true for us? Yes, correct. You can have those back again. Thank you. And I'm just gonna print you a new sheet that has the name back on Yeah, it for you. sounds good. Okay, so same number you had previously. I just changed the name and the address on there for you. Okay, today. sounds good. Thank you. Okay. Good? And then as soon as you get those photos, come back and we'll get it processed for you. Okay, thank you so much. You too. Hello guys. Ngayon, pupunta muna ako sa SGI para papalitan o i-update yung driver's license ko kasi kailangan pa nila ng isa pang ID na nandun yung updated na last name ko. So, tatanggapin naman daw nila kahit yung papel lang na ibibigay sa akin na SGI na in-update nila yung last name ko. So, ngayon guys, mag-drive lang ako. Punta muna ako sa SGI. Tapos, babalik din ako ulit dun sa Service Canada para tuloy-tuloy na yung passport application ko. So, balitaan ko po kayo ulit mamaya. So, nandito na ako guys sa SGI. Papa-update ko lang yung aking ID. Hirapan ako maghanap. Insurance. So, yun guys. Nandito na ako sa London Drugs. Dito sa lugar namin. Kung saan ako Canadian passport photo. So, 2 minutes lang yung antayin ko. Kinuha na ako ni Kuya. So, sobrang haggard lang. So, ito yung lugar dito ng passport photo. Yan, ginagawa na ni Kuya. Bali, nasa $25 yung passport Canadian photo. So, naghintay lang ako dito. Tapos, diretso na ako dun kay ate, dun sa guarantor ko para sign niya ulit. Tapos, balik ako sa Service Canada. Mabalik na ako ulit guys. Nandito na ako sa labas. Papasok na ako ulit dun sa dito sa mall. Oh, sana wala nang pila.
ang daming pila ulit. So, balik na naman ako sa dati. My God. Mas mahaba ngayon. Dito na ako guys. Mahaba ang pila. Mas mahaba ngayon kaysa kaninang umaga. Ang layo ng pila ko. Hindi ko alam kung anong oras ako dito. Siguro, abutin ako ng isang oras sa pila. Kanina 30 minutes. So, yun guys. Tip ko sa inyo, next time, make sure kung may ID pa kayo na hindi pa na-update, i-update nyo na kung kailangan nyo po talaga magpa-change name. Pero kung hindi naman, hindi nyo naman kailangan pa. So, yun. Pila mo na ako ulit dito. Gutom na ako. So did they reject the other photos? It's outdated. Expired January 7. Gotcha. Yeah. Okay. You want that back? Or? Okay, yeah. Okay. The ink, I'll put here. Yeah. Okay, yeah, these look good. That's good. That'll be fine. You're good to go. Okay. Everything's good? Yep. Okay, thank you. Hello guys, nandito na ako ngayon sa bahay. Dito na lang ako magpapaalam sa inyo at gusto ko rin po i-share sa inyo yung mga bagay na nakalimutan ko para just in case na mag-apply po kayo ng inyo pong Canadian passport ay hindi nyo rin po magawa yung same mistakes na nagawa ko ngayon. So, para hindi rin po masayang yung oras at yung araw nyo sa pag-apply po ng Canadian passport. So, yung una po, ang nakalimutan ko ay kumuha ng panibagong passport photo. Kasi yung passport photo, guys, na dinala ko doon is outdated na siya. Kumbaga, expired na siya doon sa 6 months na validity period na pwede nilang tanggapin yung passport photo. So, dahil doon, tumakbo pa ako ulit at kumuha po ng panibagong passport photo. At after ko po makuha yung aking passport photo, pumunta po ako doon sa guarantor ko, na-istorbo ko pa po siya sa kanyang trabaho para lang po pirmahan ulit yung likod ng aking passport photo. So, yun po yung una kong mistake. At yung pangalawa po, dahil nga po nagpa-change name ako ng aking last name, ay wala po ako na-provide na ID na naka-indicate na po yung aking pong panibagong last name. So, yung ang nangyari po ay tumakbo rin ako sa SGI para po i-update yung aking driver's license at binigyan nga nila ako ng temporary driver's license para dun sa change name ko. So, yun yung po yung pangalawang mistakes na nagawa ko. So, pag kayo guys ay nag-apply ng inyo pong Canadian passport, ang masasabi ko lang, make sure po lahat po ay updated at kompleto para maiwasan nyo rin po yung aberya at hindi po masayang yung oras nyo pabalik-balik doon, takbo doon sa pakuhaan ng passport photo, tas doon sa guarantor o diba, ganong nagawa ko. So, yun guys, at gagawa rin po pala ako ng separate video kung paano po mag-apply online nung Canadian passport. So yun guys, that's it for today's video. Sana nagustuhan nyo po or na-appreciate nyo tong video ko ngayon. And if you do guys, please hit the like button. At kung meron po kayong mga tanong, feedback, or gusto po i-tackle sa akin mga next video, please feel free to comment. I want to connect with you in the comment section. And don't forget to subscribe in my channel at hit nyo na rin po yung notification bell para ma-notify po kayo sa aking mga next video. Thank you again guys for watching. See you on my next one. At lagi po kayo mag-iingat. Bye!